Hello, Miss President. Naipapagawa ako. Hello, Miss President. Tapos ko na po yung pinapagawa niyo. Magaling. Ivy! Bumangon ka na dyan! Oo. Ivy! Ano ba? Kasi naman eh. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimik at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinubulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon kay bilis maglaho ng kahapon. Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan. At kung sakaling kipitin ay laging iisipin na minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan. Hindi na siya nandun sa post. Wait lang, check ko. Ala, oo siya nga. Di ba sabi sa'yo eh? Na top 1 pala, pero cheater! Miss Francisco, come to the office now. Sige po, papunta na po ang... Good morning po, sir. Maupo ka, Miss Francisco. Miss Francisco, ano itong nakakalat na issue? Ikaw ang pinakamatalinong scholar dito sa DASMA. Kinuha mo daw ang finals exam niyo? Sir, hindi po ako yan. Hindi ko po yan magagawa. Paano masasabi hindi ikaw? Malinaw ang ebidensya dito. Sir, imposible po nga kayo nasa picture. Nakita niyo naman pong nakatalikod, di ba? Halata naman sa ebidensya ng CCTV. Ikaw ang pinakahuling lumabas sa faculty at kinumpirma na ng guard na ikaw yung pinakahuling lumabas sa paaralan. Sir, kaya po ako nasa faculty kanina kasi naiwan ko po yung gamit ko nung inutusan ako ni Ma'am Castro. Tapos, kaya po ako nahuli lumabas ng paaralan dahil nawawala po yung research paper ko. Wala yung mabago na ikaw pa rin ang huling lumabas ng faculty. Kinaram na namin sa CCTV footage na ikaw pa rin ang lumabas. Pasensya na at kailangan namin isuspende. Sa oras na ikay pumagsak, sino ang sasula sa'yo? Don, pwede mo ba akong puntahan dito? Dito ako sa bahay. Sige, papunta na ako. Mag-iwalay na tayo? Ano, seryoso ka ba? Oo. Akala mo ba hindi ko malalaman yung ginawa mong ibig? Pagtas na lahat ng to, akala ko matalino ka. Cheater ka din pala. At talagang naniwala ka dun? Kala ko ikaw yung
tayo. Nakakahiya ka. Minsan, ang mga taong akala nating sasagapin tayo ay siya ding manghihiwan sa atin. Pero madalas, may mga taong pumapasok sa buhay natin na hindi natin nakakalain siya ang sasagip. Kung sino swerte nga naman. Ang dami talaga. Ano feeling na mahuli? Hindi nga ako cheater. Pero nahalata na, na-post ka pa sa page ng school natin, no? Hindi totoo yun. Wala akong oras na may pag-away sa inyo. Sabi niyo hindi ako cheater. Talagang dininay niya ba? Ay, hawakan mo nga! Ba! Ba! Sino ka ba? Nina, Ana, Sino ka ba? Bakit mo ba kami pinakikalaman? Bakit Ano ka ba nakakita yan? yan? alam niyo, ang sama talaga ng ugali niyo. Gusto niyo makarating to sa principal? Aba, dapat Sino lang. ba? Alam mo ba, cheater yan? Nahuli na nga eh. Hindi, ka na nga. Husga at katotohanan. Ano ang pipiliin mo? Okay pa lang. Kasi din sa atin. Wala yan. Kasi din sa atin. Kailangan na kita. Pero masaya akong makilala at magpakilala sa'yo. Kilala mo ako. Oo nga pala. Sino ba namang di makakilala sa isang chief? Tsaka, bakit mo nga pala ako tinulungan kanina? Bakit naman hindi? Wala naman ako sa lugar para husgahan lang. At hindi ko naman alam kung totoo yung issue, hindi. Marami taong nagsasabi totoo, pero kailangan pa rin ng sapat na ebidensya. At alam kong mabuti ka namang tao. Nanalo ka ng national sa journalism, di ba? Championship. Stalker ka ba? Hoy, hindi ah. Same tayo ng subdivision. Kaya nakakasabay kita. Hindi mo lang ako napapansin kasi napagtutunan mo ng pansin ng stray animals. Ay, sorry kasi medyo mailap ako sa mga tao. Pero thank you sa pagligtas mo sa akin kanina and sa hindi paghusga sa akin agad. Maaari ka bang malaman kung ano nangyari? Ano kasi, pinagbintangan ako na ng daya daw ako sa exam kasi nakita nilang nasa faculty ako at huli akong lumabas sa school. Pero ang totoo, kaya lang naman ako nasa faculty kasi may naiwan akong gamit. Kaya ako huling lumabas sa school kasi may hinahanap akong research paper. Ako agad yung pinagbintangan ng nandaya. Kaya sinuspend ako ni Sir Rentos. Tapos nakipag-break sa akin ng ex ko kasi naniwala siya sa mga sabi-sabi. Ano? Sa lahat ng karangalan na tanggap mo, naniwala agad si Sir Registos? Pambihira. At si Don, yung ex mo? Walang hiya naman yun eh. Hayaan mo na. Wala naman akong magagawa. Ba't sumusuko ka na agad? Dapat patunayan mo sa kanilang wala kang kasalanan. Gusto kong patunayan pero hindi ko alam paano. At hindi ko alam kung kanino ako magpapatilo. Dahil mag-isa na lang ako. Dahil tinalikuran nila ako kasi naniwala sila agad sa Christmas. Ako, meron ka pang ako. Pwede mo akong maging kaibigan at tutulungan kita na imbestigan at patunayan sa kanila na hindi totoo ang lahat ng binibintang nila sa'yo. Papatunayan rin natin na fake news ang lahat. Marami na rin kumakalat na fake news at maraming nagiging biktima nito. Kailangan na din itong matigil. Talaga? Tutulungan mo ba ako? Paikot-ikot lang, wala nung ilang gawa ng iyong tingin at ngiti. Di sinasadyang mahulog mahibang, aasa na tayo sa huli. Aaminin ko pa, o baka bigla lang mawala kung ano mang pumapagitan sa ating dalawa. Naisip mo ba CJ, nakahanap ka na ba ng ebidensya? sa mga oras na tayo? Hindi pa pero tinatry ko yung best ko para makahanap ng hindi. Hindi ako titigil na makahanap ka. Salamat yun. Ba't nga kailangan ito? Sana makahanap na tayo ng ebidensya.
Walang sikretong hindi nabubunyag. Sigurado mo bang ito na lang natitirang ebidensya para makaligtas pa siya? Opo, lahat ng CCTV footage na pinasukan mo ay pinabura ko na. Lahat na rin ng paninira kay Evie ay ginawa na namin tulad ng sinabi mo. Wala na silang ebidensya laban sa'yo. Magaling. Siguraduhin mong ito na lang ang natitirang ebidensya. Kapag nahuli ako, sisiguraduhin kong pati kayo babagsak. Hello, Evie. Diyan ka, pupuntahan kita. May nahanap na akong ebidensya. Hindi mo nahanap yung ebidensya. Kailangan namin ito masabi kay Sir Reese kasi siya ba lang yung tunay na gumawa. Humihingi ako ng tawad, Miss Francisco. Dapat hindi na ako naniwala sa mga sabi-sabi at pinaimbestigahan ang mga nangyayari. Hayaan mo, paparasahan natin ang mga may nagawa. At pwede na pumasok ulit. Maraming salamat po, sir. Pero meron po kaming kahilingan. Ano yun? Nais po namin gumawa ng isang proyekto. Seminar po para sa buong paaralan upang magkaroon sila ng kaalaman sa fake news. Dahil sa panahon po ngayon, marami na kumakalat na fake news at marami na naloloko ito. At marami na rin po napapahamak dahil dito. Sa mundong kinakabilangan natin ngayon, sobrang advanced na. Mga teknolohiya katulad ng AI na gumagawa rin ng mga bagay na pwede at ipakalat ng totoo. Maraming taong inaabuso ito at nagagamit ito para sa sariling benepisyo. Marami na pong fake news na kumakalat. Nais po namin tulungan ang lahat ng mga tao upang hindi sila mauto at masakit. Hindi lang po nagpapakalat ng awareness ang nais namin. Ang tunay na mission po namin ay labanan at talunin ng mga fake news. Mahusay, napakaganda ng iyong mga proyekto. Sa panahon ngayon, isang pindot lang sa ating cellphone ay maaari nang magpalaganap ng balita sa buong mundo. Ngunit, sa kabila ng kaginhawaan ng teknolohiya,
Kasama rin itong lumaganap na isang tahimik ngunit mapaminsalang kalat, ang fake news. Ang fake news ay hindi lamang simpleng kasinungalingan. Isa itong laso na unti-unting sumisira sa tiwala ng mga tao sa isa't isa. Nakakapagdulot ito ng kalituhan, pag-aaway at pagkawatak-watak ng komunidad. Dahil sa maling impormasyon, may mga taong napapahamak, mga reputasyong nasisira at mga desisyong nagiging mali kapag ang kasinungalingan ang pinaniniwalaan ng marami. Ang katotohanan ay nababaon sa dilim. Kaya napakahalaga ng katotohanan. Ito ang nagbibigay linaw, gabay at direksyon sa ating mga kilos at paniniwala. Ngunit hindi natin ito makakamtan kung hindi tayo magiging mapanuri. Dapat tayong magtanong bago maniwala, magbasa mula sa tamang pinagmulan, at mag-isip ng malalim bago magbahagi ng anumang impormasyon. Sa ganitong paraan na ipapakita natin ang ating malasakit sa kapwa at sa bayan. Paano natin ito malalabanan? Sa pamamagitan ng pagiging responsable sa paggamit ng social media, pagpapakalat ng tamang impormasyon at pagpapahalaga sa edukasyon at katotohanan. Magsimula tayo sa maliit na hakbang, sa sarili natin. Kapag tayo mismo ang unang nagsuri, hindi na basta-basta makakalusot ang kasinungalingan. Tapos na ang laban. Panibagong storya naman ang ating hagdan. Baka matunaw na yung puno, kakatitig mo. Stalker ka ba? Subdivision ko kaya to. Natin. Ano, tara. Taras. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.